Attention mga Filipino senior citizen, isang benepisyo para sa lahat ng seniors. Marami pala ang hindi pa nakakaalam dito. Meron pala nito mga ka-vlogs na pwede ninyong gagawin kahit kayo ay isang senior citizen. Ano nga ba itong benepisyo na ito? Malalaman natin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Ayon sa NCSC, merong serbisyo para sa mga Filipino seniors na marami pa ang hindi pa nakakaalam. Pero meron na pala ito ngayon mga ka-vlogs na pwedeng ma-enjoy, pwedeng gagawin ng mga seniors kahit isang senior citizen na. Ano nga ba ito? Mamaya-maya pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, kung bago ko pa lang dito sa aking YouTube channel or di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag yung kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Well, narito na mga Filipino senior citizen. Meron palang benepisyo or serbisyo na meron ang ating mga seniors na batid natin. Marami ang hindi pa nakakaalam nito or kung meron mang nakakaalam, hindi pa rin nasusubok ito mga ka-vlogs. Ayon po sa NCSC, ay existing na ito na pwede pong ma-avail, pwede pong ma-enjoy, no? Ng pagiging Filipino senior citizen kahit kayo ay retired na, abay, pwede pa pala ito. Narito, pakinggan muna natin ang pahayag ng NCSC OIC Chairman na si Dr. Mary Jean Loreche. Alam niyo, isang napun ako sa mga nai-interview ko ng mga iba't ibang agencies at mga iba-ibang mga public officers natin. Talagang napakataas ng motivasyon nila ng pagtatrabaho at pagbibigay ng serbisyo. Kasi napakahusay ng ating presidente. Yung sa kanya mismo, mararamdaman mo yung talagang sinseridad na tumulong sa ating mga babayan at maglingkod tayo. Kaya tayo ay nahahawa na rin nung kanyang pagiging highly motivated. Dito naman sa senior citizen, kanina naging panauhin ko rin ang itong doon sa National Commission naman for Persons with Disability. Ang isa sa mga hangarin din nila o advokasya ay yung makapagbigay ng trabaho doon sa mga persons with disabilities na hinihikayat nila ang mga kumpanya na mag-hire naman ng mga persons with disabilities. Dito ba sa atin, doon naman sa Senior Citizens Commission, ay meron din ba kayong mga ganong programa na hinihikayat natin ang ating mga kumpanya na lalo na yung mga nasa private sector na mag-hire naman ng mga senior citizen na yung who are still able and willing to work? Thank you so much, Secretary Larry, for that question. Napakaganda po niyan. Kasi isa sa ating isinusulong talaga, there are 3 qualifiers lang upang sila ay mabigyan ng opportunity for work. Una ay they have to be able, capable, and willing. So, 3 criteria yun. Able, capable, and willing. So, meron po tayong mga programang hinahain ngayon. We're touching base with TESDA for the skills development. Okay. And then we touch base with DOLE for the livelihood support program nila in terms of financing. We touch base with the various agencies like the Department of Tourism. Si Secretary Frasco, Secretary Larry has, we're touching them na yung mga areas natin that are tourism-rich destinations that we develop programs for tourism-related livelihood opportunities for the older persons. So ayan, ayon po sa NCSC OIC Chairman Mary Jean Loreche, alam niyo ba na kahit kayo ay senior citizen, ay pwede pa kayong magtrabaho dahil meron pong programa ang NCSC in partnership with TESDA na magkakaroon po ng training ang ating mga senior citizens. So sa TESDA kasi napakarami po ng mga competency
mga training, mga skills na mayroon dyan sa TESDA, no? Andyan po yung pagluluto, pananahi, no? Pagkakarpentero, at iba pang mga skills na meron po na training sa TESDA. And yun ay sa TESDA naman ay wala naman pong age limit. Kahit po senior citizen ay pwedeng mag-training at pwedeng mapagkakakitaan, no? Kung kayo po ay magkaroon na po ng NC2 certificate or pumasa po kayo sa assessment ng skills na napili nyo sa TESDA. And pangalawa, no, meron pong partnership sa DOLE na kung saan po ay meron pong livelihood program na magkakaroon ang isang senior citizen. So, yan po ay andyan sa partnership ng NCSC and DOLE, no, yung livelihood program. So, kahit po senior citizen kayo, ay pwede pa rin po kayong kumita, magtrabaho. Dahil dito sa Pilipinas naman, no, ang retirement age kasi natin is 60 years old. No? At the age of 60 years old, sinasabi ng ating batas na kailangan mag-retire ka na. So, ang problema kasi, after mo mag-retired, ay wala ka nang ginagawa. No? Yung iba nga, nasa bahay lang, nagmumukmok, walang trabaho, walang pagkakitaan. Buti sana kung pensyonado ka, di ba po? So, marami po mga nag-retired na, mga 60 years old pataas, ay malalakas pa rin, no? Pwede pa rin magtrabaho, capable pa rin po. So, problema kasi dito sa Pilipinas, may diskriminasyon sa edad, no? Hindi na po talaga tinatanggap ang maedad na, lalo-lalo na mga senior citizen. Hindi kagaya sa ibang bansa, just like in Japan, in Europe, no, sa mga fast food chain, ang dami pong mga waitress, mga waiter, no, na mga senior citizen sa mga fast food. So, as long as you are capable, as long as kayang-kaya mo pa, pwede pa sa ibang bansa. Hindi kagaya dito sa Pilipinas na talagang wala nang tatanggap sa iyo, no? Kaya naman po ang NCSC at ang TESDA at ang DOLE ay nagkakaroon po ng partnership para matulungan po sa livelihood program, skills and training, no, ng ating mga senior citizen, kung ano po yung bihasa sila, saan sila nakalinya ng mga skills, ay mahasa po sila at magkaroon po ng certificate at pwede nilang gagawin na livelihood, no, hanap buhay, pwede nilang gagawin na trabaho, pwede gagawin nila na negosyo habang sa pagiging senior citizen ay may mapagkikitaan sila, meron po silang makukunan, no, ng pangsustento, pangtustos ng kanilang mga pang-araw-araw na mga pangangailangan, and of course, no, sa kanilang pambili ng gamot, pagpapagamot, pagpapacheck up at iba pa, no, pambili ng pagkain. So maganda ito. So isa lamang ito sa programa ng NCSC, no, ang mabigyan ng livelihood program, ng trabaho, ng training ang ating mga senior citizen para matulungan po na merong mapagkakitaan habang or kahit senior citizen na. Kaya naman, no, mahalaga talaga na magrehistro kayo sa database ng NCSC dahil alam nyo, sa pagpaparehistro sa database ng NCSC, no, kung mapapansin nyo, mga nakarehistro, may hinihingi doon na impormasyon kung ano po yung skills ninyo. So, mahalaga na fill upan ninyo iyon, no, ano ba ang inyong special skills. Dahil dito nga po pumapasok kung saan po kayo dadalhin, ano ang ibibigay ng NCSC sa inyo na training through TESDA and DOLE, no? So, ima-match kasi yon kung saan po kayo nakalinya yung inyong skills. So, mahalaga na fill upan nyo iyon during your registration sa database ng NCSC. So, ang website po ay ang www.ncsc.gov.ph. So, magparehistro na kayo dahil ang dami na pong nandyan sa database ng NCSC. Magpapahuli pa ba kayo?
no? Baka bigayan na ng benepisyo, ayuda, mga programa sa mga senior citizen, mahuhuli kayo kasi wala pa kayo sa database ng NCSC. Kaya register now. Ulitin ko, ang website ay ang www.ncsc.gov.ph. Kayo, mga Filipino senior citizens, ano po sa tingin ninyo? Ano ang opinion nyo regarding dito sa programa ng NCSC na meron pong libreng livelihood program through DOLE and pagbibigay ng training para sa inyong mga skills through TESDA, no? Ano po ang inyong komento regarding dito? Sang-ayon ba kayo na kahit kayo ay senior citizen ay bibigyan pa rin kayo ng trabaho para mapagkakitaan ninyo, magkaroon pa rin po kayo ng income pantustos sa iyong pangangailangan? I-komento nyo na sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng inyong buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ang kumatapos sa video na to, kung gusto nyo po sumuporta dito sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po mga ka-vlogs, i-click nyo po ang ating join button nasa baba. I-click nyo lang po. Maraming perks dyan at ma-enjoy nyo po, no, ang pagiging miyembro dito sa aking YouTube channel. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa mga benepisyo ng ating mga Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo rin i-like ang video na to. At kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Kantuhanan at lahat totoo lamang.